Welcome back to Good Morning Boss. Sandro, alam mo nga ngayon, pinagdiriwang natin ang National Flag Day. Yes. So nakakatuwa talaga dahil ito ay napaka-importante sa bawat Pilipino at dapat itaas natin ang bandila ng Pilipinas. So, siyempre pride to ng pagiging Pilipino ang ating bandila. And marami siguro sa atin ang hindi nakikita ang importansya nito sa atin. Dahil siyempre hindi na natin na-appreciate kung gaano kalaking bagay yung pagwagayway nila ng flag during nung pag-declare ng kalayaan ng Pilipinas. So alam mo ba, ito ay sineselebrate ng May 28 and this morning para bigyan tayo ng information at sa mga mangyayari, makakasama natin ang isang historian mula sa National Historical Commission of the Philippines, Mr. Ted Atienza. Good morning, Mr. Atienza. Good morning po. Sir, pero bago tayo mag-go into what's gonna happen, baka pwede po natin pag-usapan muna itong National Flag Day. Kailan po ba nagkaroon ng National Flag Day and bakit po natin ito sineselebrate? Nag-umpisa ito noong panahon ni President Diosdado Macapagal. Idineklara niya na May 28 ay Flag Day. Ito'y kadahilanan noong manalo ang mga Pilipino sa labanan sa Alapan. Ito ang kauna-unahang labanan na nanalo tayong mga Pilipino. Pero usually, Ano naman yung naganap sa Sandro, tanong natin Yes. kung ano, para dun sa mga viewers natin, ano naman po yung nangyari dun sa enkwentro dun sa Alapan? Nakakita ng mga Kastila na tayo may mga sandata na dumating noong panahon na yon at gusto nilang mahuli yung mga sandata na yon. Kaya nagkameron ng paglusob na ginawa ang mga Kastila at sinalubong naman ito ng ating mga revolusyonaryo at doon nga tayo nanalo. Doon na binyagaan ang ating watawat sa Alapan. O yun, Sandro. kasi usually ang pag sinasabi natin tungkol sa flag, ganyan, ang iniisip natin ay Kawit Cavite. Pero bakit po hindi, yung Kawit Cavite po yung Independence Day, kumbaga, before pa po na inilabas yung flag at winagayway po ni Emilio Aguinaldo ito, nailabas na po yung disenyo ng flag sa mga ibang laban po, pero hindi po, kumbaga, alam ng karamihan ng mga tao. Pinatahi ito ni General Aguinaldo sa Hong Kong at inuwi nga niya ito. Ayon sa Yung na-exile po sila sa Hong Kong. nung ma-exile sila sa Hong Kong. At kasama ni General Aguinaldo yung mga general na exile noon at nag-uwi nga sila ng mga sandata para sa second phase ng revolution. Dito sa mga labanan na nangyari, dala na yung Philippine flag kasi inireproduce ito ng pamilya Gomez ng Bacoor. Nagkameron ng laban sa Alapan, sumunod doon yung laban sa Binakayan, sa El Purburin at sa simbahan ng Bacoor. Mr. Teddy, gusto namin malaman, ano bang kahalagahan, bakit naipasa itong batas na magkaroon tayo ng National Flag Day dito sa Pilipinas? Dahil nga sa pagmamahal ng ating mga bayani sa ating bansa at itong ating watawat ay hindi ordinaryong tela lang, nabuo ito dahil sa pagmamahal sa bayan, na magkameron tayo ng Flag Day na kung saan mapapakita natin yung ating watawat hindi lang sa mga tanggapan ng gobyerno kundi pati sa mga private citizen dapat mag-display ng flag. So ito po ay mag-run from May 28 to June 12, tama po ba? Ito ay inuutos ni President Ramos na maging May 28 hanggang June 12 at ito nga ang sineselebrate natin ngayon. Okay, alam mo kasi Dayan, siguro yung problem ngayon dahil sa panahon natin, hindi na natin na-appreciate yung importansya ng flag the way na they used to appreciate it. Pero sir, ano naman po masasabi nyo ngayon tungkol sa mga kabataan or siguro sa mga nakakatanda na rin na hindi po siguro na-appreciate nga po ito? Sa aming obserbasyon, sa mga eskwela, sa mga estudyante natin, tinuturo sa eskwelahan yung pagmamahal sa ating watawat. Ang medyo nakakalimot ata yung mga nakakaedad sa atin na dapat igalang to, na dapat sumaludo tayo, naglagay ng kanang kamay sa dibdib, kung nanonood tayo ng sine, sa mga sa mga last pulsyo, dapat tumayo tayo at igalang yung ating national flag. Pero magko-comment ako doon, in fairness naman Sandro, sa lahat ng movie house na napuntahan ko, talagang tumatayo naman talaga lahat ng mga give respect na rin. Kumbaga. Pero sir, ito matatanong ko po sa inyo kasi marami naman po ngayon, since yung mga kabataan po gusto nila maging involved rin siguro at pakita yung kanilang pagiging Pilipino, yung pride ng Filipino, sinusuot po nila mga damit ay may disenyo ng Philippine flag. Minsan yung mga jacket, mga t-shirt, naka-disenyo sa Philippine flag. Actually, nauso yung 3 stars and 1 sun. Yes, yes. Sir, ano po yung masasabi niyo dito? Is this something na good na mga
in-incorporate nila yung Philippine flag sa mga fashion. Maganda ito pero nasa ating batas na huwag isusot yung flag. Yung mismong kumpleto siya. Ibig sabihin, nandun yung 3 stars and a sun, red, white, blue. Sana ang pinapayagan namin yung flag inspired. Kung makikita nyo yung mga t-shirt na blue, white, red, o kaya yung sun and stars, yun, pinapayagan natin. Nasa batas yun. Pero sir, sabi nyo nga, magkakaroon tayo ng National Flag Day from May 28 to June 12. Ano po ba yung mga activities na mangyayari during sa week na ito? Sa May 28 sa Alapan, pangungunahan ito ng ating pangalawang Pangulo, Jojo Marbinay. Siya ang magtataas ng watawat sa Alapan bilang paggunita sa ating revolusyon na nangyari sa Alapan. So may mga reenactment po ba na mangyayari or activities na ano pong mangyayari? Meron ba tayong mga special guests or workshop, seminar? Ang ating mga kabataan, magkakameron ng reenactment sa Alapan. Pero kaduktungan nito yung hanggang sa selebrasyon ng ating Independence Day. Lahat ng tanggapan ng gobyerno, magkakameron ng mga booth sa Luneta at sa mga regional offices natin sa sa buong Kapuluan na magbibigay ng serbisyo pampubliko. Okay, nakita naman natin na talagang nire-raise natin yung awareness about this historical event in our in Philippine history. Pero sir, aside po from dahil nga alam natin na National Flag Day and then sineselebrate natin ng independence. Pero aside from these dates po, whole year round, paano po naman natin may encourage and mabibigay sa mga kababayan natin yung importansya ng pagkakaalam at pagrerespeto sa bandila natin? Sa ating mga kababayan, dapat lang na ang ating mga, lalo ang mga estudyante natin, pagka panahon o oras ng flag ceremony, dapat umattend tayo at tayo namang mga nasa tanggapan ng sinasaad na sa batas na mag-flag racing Monday at flag lowering every Friday afternoon. Mr. Teddy, ano po ba yung mga dapat natin gawin? Lalo na yung mga, para maipasa natin sa mga susunod na henerasyon, syempre hindi na nila naranasan at nalaman kung gaano kahirap nilabanan ng mga ninuno natin para makamit lang ang kalayaan. Ano bang dapat gawin para maipasa sa kanila na kung yung kahalagahan ng watawat ng Pilipinas? Yun nga, ang ating watawat ay hindi isang ordinaryong tela. Ito ay nabuo dahil sa pagmamahal sa bayan na nagsisibulo ng kalayaan. Paglaban natin sa mga api, ang triangle nito nagsasaad ng pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino. Dapat igalang natin ito ng nasasaad sa ating batas. Ang karaniwan na nakikita namin, yung pag-display o paglalagay sa mga flagpole ng punit, kuminsan faded na masyado. Pag nakikita natin na gano'n, palitan natin kagad. So ito naman po siguro parang po maging inspirasyon din para sa ating mga manonood, sa mga kabataan. Kayo po mismo, ano po ba ang nagtutulak sa i-hold yung talaga importansya ng kalayaan ng Pilipinas, inyong kasaysayan natin, yung history? Meron kami mga ginagawa, mga lectures, may mga schedule to, buong Pilipinas. Kung ang ating mga kababayan ay gustong malaman ng ating kahalagahan ng watawat, pwede sila makipag-ugnayan sa aming tanggapan at magbibigay kami ng mga naaayon na lectures tungkol dito. Kayo po sir, para po sa inyo, ano po yung kahalagahan ng watawat? Personal level po sir, kumbaga. Napaka-importante nito. Ang watawat natin, nagsisimbolo yung race nito, yung unang lalawigan na lumaban sa mga Kastila. Hindi ito nga ordinaryong tela. Hindi gaya ng mga watawat ng ibang bansa na binuo lang dahil sa kanilang leader. Ito ay binuo sa kaisipan ng ating mga kababayan. Ayan. Ikaw, Sandro, para naman sa'yo, ano ang kahalagahan ng watawat? Siyempre yun nga, alam
hindi natin na-enjoy yung freedom na ina-enjoy natin ngayon kung hindi dahil sa mga sinaunang mga heroes natin na pinaglaban ito. So, kumbaga, we should give respect to our heroes and we should give respect to the flag and carry it always with pride. Siguro ako naman more of itong watawat na to ay isang simbolismo sa lamin ng nakaraan, ng ating kasaysayan at kultura. At ito ay dito natin makikita, kapag makikita mo pala yung watawat, malalaman mo na kung gaano kahalaga at gaano kahirap yung pinagdaanan ng mga ninuno natin at yung mga bayani natin nun, makamit lang yung ating kalayaan. Kaya naman, of course, sana ma-encourage natin yung mga viewers natin to join National Flag Day. Yes, sir. So baka pwede niyo po silang invite po sa mga pangyayari and siguro baka pagbigay kayo ng inyong message. Ang pangunguna nga nito ay sa Alapan, pero lahat ng tanggapan ng local, mga munisipyo at saka syudad, magkakameron din sila ng mga programa tungkol dito. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga. Thank you, Mr. Teddy Atienza.